sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maricar. Nakatira dito sa Antipolo City at simple lamang ang buhay ko. Pero ang hindi simple ay yung dala-dala ko simula noong bata pa ako. May third eye ako, Papa Dudut, hindi ito yung gaya sa pelikula na cool o parang superhero. Sa totoo lang ay sumpa siya para sa akin. Papa Dudut, nung bata pa ako ay palagi akong tinutuksong baliw at sino ba namang hindi. Minsan kasi bigla na lamang akong tumititig sa bakanting upuan. O kaya naman ay may kinakausap ako na wala namang nakikita ang iba. Kaya naman ang lumapit kami ni na Mama at Lola Tina dito sa Kupang noong 19 years old na ako. Nanumpa ako sa sarili ko na ititikom ko ang bibig ko. Ayoko nang maging outcast. Gusto ko lang maging normal na babae na nakatira sa isang tahimik na barangay sa Antipolo. Pero ang tadhana ay parang mapaglaro. Kung saan ka umiiwas ay doon ka itatapon. Yung bahay namin sa Barangay Kupang ay hindi naman siya kagandahan. At ilang hakbang lang mula sa amin ay makikita ang isang bakery na kung tawagin ay J&B Malunggay Bakery. Kaya tuwing umaga ay amoy na amoy ko na kaagad ang pampalsa ng tinapay. Nung una, Papa Dudut, akala ko ay ayos lang. Sabi ko sa sarili ko ay Maricar, bagong buhay na ito. Masarap ang amoy ng tinapay tuwing umaga at mukhang masaya dito. Pero habang tumatagal ay napapansin ko ang aura ng gusali. Alam mo yung feeling na kahit tanghaling tapat at tirik na tirik ang araw sa Antipolo, pakiramdam mo ay laging makulimlim sa tapat ng bakery na yon. Parang may sarili silang panahon doon. Yung pintura ng bakery, kupas na, kulay puti na nagmumukhang kulay abo dahil sa usok mula sa pugon. Doon ko nga nakilala si Joe, hindi niya totoong pangalan. Sa 10 panadero doon ay si Joe lang ang mukhang tao kung kumilos. Yung iba kasi parang mga robot. Trabaho, masa, luto, benta. Si Joe naman kahit na mukhang pagod ay nagagawa pa akong batiin. O Maricar, ang aga natin ah. Mainit pa tong malunggay pandesal. Bagong hango lang. Sabi ni Joe habang pinapagpagan yung harina sa apron niya. Kailangan para maunahan ko yung pila. Ayoko maubusan ng pandesal. Biro ko naman. Pero habang kinukuha ko yung sukli ay doon ko napansin ang panginginig ng kamay niya. Siya nga pala. Dinagdagan ko na ito ng 3 ha. Para sa inyo ni Lola Tina. Sabi pa niya habang nakangiti pero bakas sa mata niya ang pagkapagod. Joe, okay ka lang ba? Parang puyat na puyat ka. Pag-aalala kong sabi sa kaibigan kong panadero. Tumingin siya sa akin tapos biglang lumingon sa loob ng baking room. Yung baking room nila madilim kahit may bumbilya. Parang hindi sapat yung liwanag para maabot yung mga sulok. Maricar, hindi lang puya to. Bulong niya. Inilapit niya ang mukha niya sa may counter. Alam mo bang kagabi habang nag-iisa ako dito para maghanda ng pagmamasa, narinig ko si Ruben na tumatawag sa akin. Joe, pahingi naman ng asukal, sabi niya. Sumagot ako. Nasa cabinet lang, kunin mo.
Pero nung lumingon ako, naalala ko na wawala pa pala si Ruben. Tulog pa silang lahat sa quarter sa taas. Napalunok ako. Baka guni-guni mo lang yun, Joe, sa sobrang pagod mo yan. Umiling siya ng mabilis. Hindi, Maricar, iba to. Minsan habang nagmamasa kami, sabay-sabay kaming napapalingon kasi may maririnig kaming tawa ng bata sa loob ng oven. Pero patay ang oven nun ha. Tapos yung mga gamit namin, yung malalaking mixing bowl, minsan bigla na lang lilipad o mahuhulog kahit na wala namang humahawak. Dahil sa mga kwento niya, ay hindi ko napigilan ang sarili ko. Sabi ko na nga ba hindi lang basta imahinasyon ang nararamdaman ko. Ginamit ko ang third eye ko, Papa Dudut, hindi ko na pinigilan ang pagbukas ng paningin ko. Tumingin ako sa likod ni Joe, lampas sa counter diretso sa madilim na pasilyo na papunta sa baking area at sa kwarto ng may-ari. Nung una ay parang malabong usok lamang. Pero unti-unti ay nag-form siya, isang matangkad na anino, mas maitim pa sa uling. Walang mukha pero ramdam mo ang presensya. Nakita ko siyang lumabas mula sa kwarto ng may-ari at dahan-dahan ang galaw niya. Parang nanunubok, huminto siya sa likuran ni Joe tapos dahang-dahang itinaas ang kamay na parang hahawakan si Joe sa balikat. "Joe, umalis ka dyan," biglang sigaw ko. Nagulat si Joe at napaatras. "O bakit? Anong meron?" Doon ko na inamin sa kanya. "Joe, may third eye ako. Hindi ka nagkakamali, may itim na anino sa likod mo kanina lang. Galing siya sa kwarto ng may-ari ninyo. At Joe, mukhang hindi siya basta ligaw na kaluluwa lang. Parang may masama siyang balak." Simula ng araw na yon ay naging kampante si Joe sa akin pero lalong naging matatakutin sa trabaho niya. Sinabihan ko siya na mag-resign na pero sabi niya ay kailangan niya ng pera. Isang gabi bibili sana ako ng tinapay sa bakery pero napaurong ako. Mas malala ang aura noon. Yung amoy ng tinapay hinaluan ng amoy ng parang nabubulok na daga. Pero sabi ng ibang customer ay wala naman silang amoy na kakaiba. Ako lang ang nakakaamoy. Nakita ko yung 7 panadero, sina Ruben, Kiko at yung iba pa, nag-aasaran sila. Pero sa paningin ko ay bawat isa sa kanila ay may nakapatong na itim na parang linta sa likuran. Yun yung mga anino na nagpapakain sa galit at pagod nila. "Maricar, tingnan mo sila," bulong ni Joe habang nagbabalot ng tinapay. Kanina pa silang nagbubulungan. Tingin ko pinagkakaisahan nila ako. Naririnig ko silang sinasabing itumba na natin si Joe para mabawasan ang hati sa bonus. Tumingin ako kina Ruben, masaya silang nagbibiruan tungkol sa basketball. Hindi nila pinag-uusapan si Joe. "Joe, hindi totoo yan. Wala silang sinasabing masama," sabi ko. Sinusubukang pakalmahin siya. "Hindi halos pasigaw na sabi ni Joe. Nanlilisik ang mga mata. "Naririnig ko sila, Maricar. Malinaw na malinaw, sinasabi nila na kukuha sila ng kutsilyo mamayang madaling araw para tapusin ako." Doon ako kinabahan ng husto. Alam ko na ang nangyayari. Yung itim na nilalang binubulungan si Joe. Ginagaya nito ang boses ng mga kasamahan niya para magasik ng gulo. Gusto kong hilahin si Joe palabas pero biglang sumulpot yung may-ari ng bakery at tinignan ako ng masama. "Maricar, uwi na. Gabi na," sabi ng may-ari. Yung boses niya parang walang kabuhay-buhay. Umuwi ako ng mabigat ang loob at buong gabi ay hindi ako nakatulog. Nararamdaman ko yung tensyon mula sa bakery hanggang sa kwarto ko. Yung third eye ko ay parang kumikirot. Babala na may malagim na mangyayari. Hanggang sa dumating na nga ang madaling araw na yon, bago mag-alas 6 ng umaga, lumabas ako para bumili ng pandesal. Nakasabay ko pa nga noon ang kapitbahay naming si Mang Sami. Pagdating namin sa bakery nagtaka kami kasi bukas ang ilaw pero walang tao. Pero may narinig kaming ungol ng isang lalaki. Hanggang sa napatingin kami sa sala
sa part ng tindahan. Doon ay nakita namin na may isang lalaking nakahandusay sa sahig at duguan. Kutob namin ni Mang Sammy ay wala ng buhay ang lalaki. Nang mapatingin naman ako sa pintuan ng baking room ay mayroong dalawang lalaking nakahandusay din sa sahig at duguan. Diyos ko, ano nangyari dito? Napasigaw si Mang Sammy sa takot. Anong gagawin natin, Mang Sammy? Natatarantang tanong ko. Pupuntahan ko yung barangay, hihingi ako ng tulong. Huwag kang papasok. Pagkatapos nito ay nagmamadaling umalis si Mang Sammy. Naiwan akong mag-isa sa harapan ng bakery. Dapat ay tumakbo na rin ako pero parang naninigas ang mga paa ko. Nakatitig lamang ako sa pinto ng baking room at biglang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Inasahan ko si Joe o yung may-ari ang lalabas pero hindi. Isang matangkad at itim na nilalang ang nakatayo sa pintuan. Nakasuot siya ng mahabang itim na damit at parang yung itsura ni kamatayan sa mga kwento. Pero ang mas malala pa ay ang mukha niya. Maputla na agnas ang balat at ang mga mata niya ay walang laman. Bakante. Parang dalawang itim na butas lang sa bungo. Kahit na wala siyang mga mata ay ramdam na ramdam ko na nakatitig siya sa akin. Para niyang hinihigop ang kaluluwa ko. Sa sobrang takot ay doon na bumigay ang tuhod ko bago ako nakakuha ng lakas na tumakbo papalayo. Takbong walang lingon-lingon hanggang sa makapasok ako sa loob ng bahay namin. Hindi nagtagal papadudot ay dumating ang mga pulis at mga taga-barangay. Nagkagulo ang buong barangay Kupang at halos lahat ng kapitbahay namin ay lumabas para makiosyoso. Kahit nanginginig pa ako ay sumilip ako sa bintana papadudot. At doon ko nakita ang isang bagay na hindi nakikita ng mga pulis. Sa gitna ng kalsada sa harapan mismo ng bakery ay may 7 lalaking nakatayo. Silang lahat ay maputla, duguan at ang mga mata ay pulang-pula. Ang isa sa kanila ay nakalabit pa ang bituka. Ang isa naman ay halos mahiwalay na ang ulo sa leeg. Sila ang mga panadero, ang mga kasamahan ni Joe. Sabay-sabay silang lumingon sa gawi ko, alam nilang nakikita ko sila. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay namin, tumago sila sa gate at hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Tumigil sila sa tapat ng bintana ko at nakatingin lang at tila humihingi ng tulong o baka naman naninisi. Makalipas nga ang ilang araw, lumabas ang balita sa radyo at TV. Nahuli si Joe, siya ang pumatay sa 7 panadero. Ang sabi ni Joe sa mga pulis ay self-defense lang daw ang ginawa niya. Narinig daw niya ang 7 lalaki na nag-uusap sa loob ng baking room na papatayin daw siya sa gabi ring yon. Kaya naman inunahan na niya. Isa-isa niyang pinagpapatay gamit ang malaking kutsilyo at itak na ginagamit sa bakery. Pero ako, alam ko ang katotohanan. Naalala ko yung itim na nilalang na nakita ko. Alam kong nilinlang ng nilalang na yon ang pandinig ni Joe. Ginawa niya ito para mapasama siya. Ginaya nito ang boses ng 7 panadero para mag-isip ng masama si Joe at ginamit ng demonyong yon ang galit o takot ni Joe para makagawa ng karumal-dumal na krimen. Samantala isang gabi, may 3 araw matapos ang krimen ay nakaupo ako sa tapat ng TV namin. Wala sina Mama at Lola Tina, namili yata sa palengke. Tahimik po ang bahay, yung tipong pati paghinga mo ay naririnig mo. Biglang humangin ng napakalamig at yung tipong tumatago sa buto kahit na summer noon at sarado ang mga bintana. Lumingon ako sa may pintuan ng kusina at doon ko sila unang nakita ng malapitan. Unang pumasok si Ruben, yung pinakamasayahin sa mga panadero noon. Pero ngayon ay wala na yung ngiti niya. Ang kalahati ng mukha niya ay parang nawasak na at yung puting t-shirt niya ay punong-puno ng tuyong dugo. Sumunod yung 6, naglakad sila ng dahan-dahan parang mga pelikula na naka-slow motion. Ang tunog ng mga yabag nila hindi gaya ng sa tao at parang kaladkad ng basang tela sa sahig. Maricar,
sabi ng isa. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang nagsalita kasi hindi gumagalaw ang mga labi nila. Ang boses ay parang nanggagaling sa loob ng isang drum. Malingaw-ngaw at malat. Bakit kayo nandito? Wala akong kinalaman sa nangyari sa inyo, ang sabi ko. Kahit nanginginig na ang buong katawan ko ay isiniksik ko ang sarili ko sa sofa. Hindi sila sumagot at nakapalibot lamang sila sa akin. Doon ko napansin ang mga detalye ng itsura nila na hindi ko nakita noong nasa kalsada sila. Yung isa, si Kiko, ay wala na siyang kaliwang braso, siguro dahil sa pakikipagbuno niya kay Joe. Yung laman loob ng isa pa na si Nonoy ay literal na nakalawit at dahan-dahang tumutulo ang kung anong maitim na likido mula doon. Ang pinaka nakaka-distract sa mga lahat ng ito ay ang kanilang mga mata. Wala silang puti sa mata, purong pula lamang na parang nagniningas na uling. Mula noon ay naging routine nila ang pagbisita at hindi na sila nahiya. Isipin mo, habang kumakain kami ni na mama, makikita ko ang isa sa kanila na nakatayo sa sulok ng dining room, nakatitig sa amin. Kakain ako ng pandesal na hindi nagaling sa J&B Bakery pero parang nawawalan ako ng gana kasi naaamoy ko ang malansang amoy na dala nila. Maricar, ayos ka lang? Bakit tulala ka naman sa pader? Tanong ni mama isang beses. Wala po ma, pagod lang po siguro. Pagsisinungaling ko. Hindi ko pwedeng sabihin na sa pader na tinititigan ko ay nandun si Ruben na nakapako ang tingin sa kanya. Ang pinaka nakakatakot na ginawa nila ay kapag gabi, alam mo yung feeling na pagod ka na sa trabaho at gusto mo na lamang matulog. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mata ko ay nararamdaman ko ang bigat ng kama ko. Parang may mga taong umuupo sa paligid ko, Papa Dudut. Doon nagsisimula yung malalang sleep paralysis. Isang gabi ay naramdaman kong hindi ako makahinga. Idinilat ko ang mata ko pero ang katawan ko ay parang semento. Hindi ko maigalaw kahit daliri ko. Nakita ko silang 7 na nakadikit ang mga mukha nila sa akin. Sobrang lapit na nararamdaman ko yung lamig ng balat nila. Yung isa ay hinawakan ng paa ko, yung isa naman ay parang nakadapa sa dibdib ko. At yung pinuno nila, yung pinakamalaki, ang sugat sa lieg ay inilapit ang bibig sa tenga ko. Tulungan mo kami, Maricar. Sabihin mo sa kanila, hindi kami lalabas hanggat hindi siya namamatay. Bulong niya. Napagtanto ko na hindi sila basta nagmumulto lamang para manakot. May dala silang matinding galit, ang tingin nila sa lahat ng buhay kasabwat ni Joe. At dahil ako lang ang nakakakita sa kanila, ako ang naging tulay ng puot nila. May isang beses pa na habang naliligo ako, biglang nagkaroon ng mga bakas ng kamay sa salamin ng banyo, mga bakas ng maduduming kamay na may harina at dugo. Tapos ay narinig ko ang 7 na sabay-sabay na tumatawa sa labas ng kurtina ng shower. Paghawig ko ay wala namang tao pero ang sahig ay puno ng basang yabag ng paa. Hindi na lamang sila sa loob ng bahay ko nagpupunta. Pati sa bakura namin ay nandun sila. Minsan ay makikita ko silang naglalakad-lakad sa ilalim ng puno ng mangga, parang mga panaderong nagbe-break lang. Pero ang katotohanan ay ang mga ligaw na kaluluwa silang hindi na alam ang daan pauwi. Ang pinakamasakit na part, yung makita mo ang dating mga kakilala mo na naging halimaw dahil sa sinapit nila. Si Joe ang pumatay sa kanila pero yung itim na nilalang sa bakery ang kumuha ng kapayapaan nila. At kaming mga nakatira sa paligid, kami ang sumasalo ng lahat ng bagsik ng sumpa nila. Habang tumatagal ay padami ng padami ang mga paramdam nila at padilim ng padilim ang aura ng bahay namin hanggang sa hindi na namin ito maituturing na tahanan pa. Samantala, Papa Dudut, habang lumilipas ang panahon ay hindi na lang ako ang nakakakita sa kanila. Dahil maski sina Mama at Lola Tina ay nakikita na rin nila yung 7 multo.
Katulad na lamang isang gabi habang nanonood kami ni Lola Tina ng balita ay biglang bumagsak yung temperature sa loob ng sala. Yung lamig na hindi galing sa electric fan ha? Yung lamig na parang galing sa loob ng freezer ng bangkay. Maricar, pakipatay nga yung fan. Parang nanginginig ako. Sabi ni Lola Tina habang naghihimas pa ng braso. Pinatay ko yung fan pero yung lamig ay nandun pa rin. Doon ko nakita sa gilid ng mata ko si Ruben, nakatayo siya sa tabi ng TV. Nakatingin kay Lola. Ang nakakatakot, yung itsura niya ay parang mas nagiging fresh yung sugat niya habang tumatagal. Yung dugo sa t-shirt niya ay parang basang-basa pa. Tumingin siya sa akin tapos ay dahan-dahan niyang itinuro si Lola. Kinabahan ako at sinubukan kong ibaling ang atensyon ni Lola para hindi siya makaramdam pero huli na. Diyos ko Maricar, bakit parang may amoy ng nabubulok na karne dito sa sala? Tanong ni Lola. Hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin na nasa harapan lamang niya si Ruben at hinihingahan siya sa mukha niya? Naging mas agresibo sila noong sumunod na mga araw. Minsan kapag nagluluto ako ng hapunan, mararamdaman ko na lamang na may mga humahaplos sa likod ng buhok ko. Yung haplos na malagkit at parang may harina na hinaluan ng pawis. Paglingon ko ay makikita ko yung dalawa sa kanila na nakaupo sa sahig ng kusina namin. Nagmamasa ng hangin. Yung mga kamay nila galaw ng galaw na parang gumagawa ng tinapay pero wala namang masa. Ang tunog lang na naririnig ko ay yung parang basang karne na hinahampas sa lamesa. Ang pinakaayaw ko ay kapag kailangan kong pumunta sa banyo sa hating gabi. Isang beses pagbukas ko ng ilaw, puno ng usok yung banyo. Akala ko ay may nasusunog pero nung inamoy ko amoy ng mainit na oven. Sa loob ng shower area nakita ko si Kiko nakasandal siya sa pader tapos yung balat niya ay unti-unting namumula at nagkakalyo. Parang niluluto siya ng buhay. Tumingin siya sa akin tapos ay bumuka ang bibig niya pero walang boses, puro usok lamang ang lumalabas. Napasigaw ako at patakbong lumabas ng banyo nang hindi man lang nakapaghugas. Doon na rin nagsimula yung mga sleep paralysis na halos gabi-gabi na. Isang gabi bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako. Nagising ang diwa ko pero parang nakapako ang buong katawan ko sa kama. Hindi ko maigalaw kahit ang dulo ng daliri ko. Nakita ko ulit silang 7 papadudot. Nakapalibot silang muli sa higaan ko tulad ng mga nakaraang sleep paralysis ko. Pero sa pagkakataong yun ay mas agresibo na sila. Ang 4 sa kanila ay hawak yung 4 na kanto ng kama ko. Yung 3 naman ay nakatayo sa paanan ko at yung isa naman sa kanila, yung panadero na may hati ang leeg ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ko. Ramdam ko ang bigat niya, para siyang sako ng harina na basa, sobrang bigat at mahirap huminga. Maricar, bakit ka pa humihinga? Bulong niya. Ramdam ko yung lamig ng hininga niya sa pisngi ko. Hindi na kami makahinga. Ang init. Ang init sa loob ng oven. Sinubukan kong sumigaw. Ma, Lola! Pero ang lumalabas lang sa bibig ko ay isang mahinang ungol. Gusto kong umiyak pero pati luha ko ay parang natuyo na sa sobrang takot. Doon ko naramdaman yung mga kamay niya. Yung magaspang na kamay ng isang panadero na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ko. Sinasakal niya ako. Hindi yung sakal na biglaan kundi yung dahan-dahan. Yung tipong ini-enjoy niya yung bawat segundo na nawawalan ako ng hangin. Nagdilim na ang paningin ko at nung akala ko ay katapusan ko na ay biglang bumukas yung pinto ng kwarto ko. Pumasok si Mama, dala yung rosaryo at isang baso ng tubig. Maricar, Maricar gising, sigaw ni Mama. Biglang nawala yung bigat sa dibdib ko. Napabalikwas ako ng bangon, hingal na hingal at agad kong hinawakan ang leg ko. Pagtingin ko sa salamin ay may mga mapuputlang marka ng daliri sa leeg ko.
marka ng harinang natuyo na. Ma, nakita mo ba sila? Tanong ko habang nanginginig. Wala akong nakita anak pero naramdaman ko, oo. Pagpasok ko dito parang pumasok ako sa loob ng pugon sa sobrang init Sagot ni mama na halatang takot na rin. Hindi lang ako ang biktima, maging ang mga gamit namin sa bahay pinaglalaruan nila. Yung radyo ni Lola sa sala kahit na walang saksak ay biglang tutunog sa madaling araw. Imbis na kanta ang maririnig mo ay tunog ng mga lalaking nagtatalo, nagsisigawan at yung tunog ng kutsilyo na hinahasa. Isang hapon naman si mama ay naglalaba sa likod bahay. Bigla siyang tumakbo papasok. Umiiyak. Sabi niya ay may nakita siyang 7 lalaki na nakadunghay sa kanya mula sa bakod namin. Akala niya ay mga magnanakaw pero nung tinitigan niya ay nakita niyang lumulutang ang mga ito at duguan ang mga damit. Doon namin na-realize na hindi lang ito basta pagpaparamdam. Gusto nilang kunin ang buhay namin. Kapalit ng buhay na nawala sa kanila. Ang bahay namin na dati puno ng tawanan at amoy ng luto ni Lola naging isang madilim at mabahong kulungan. Bawat sulok, bawat anino nararamdaman naming may nakatingin kahit sa pagkain. Minsan ay nakakakita kami ng mga buhok o piraso ng kuko na alam naming hindi sa amin. Ang pinakamasakit sa lahat ay naramdaman ko yung pagod ni Lola Tina, matanda na siya at dapat ay nagpapahinga na lamang. Pero gabi-gabi siyang gising, hawak ang Biblia at lagi nagdarasal. Bakit tayo ginaganito, Maricar? Wala naman tayong kasalanan sa kanila. Madalas niyang itanong habang umiiyak. Wala akong maisagot, Papa Dudut, dahil alam ko bilang isang may third eye na ang mga multong ito ay hindi na yung mga panaderong nakilala ko. Sila ay mga nilalang na galit na trap sa mundo natin dahil sa karumal-dumal na paraan ng pagkamatay nila. At ang bahay namin ang naging outlet ng puot nila. Hanggang sa puntong yon ay alam ko na kailangan na naming gumawa ng paraan, Papa Dudut, dahil kung hindi kami aalis ay baka maging 8 na kaming multong maglalakad sa kalsada ng Kupang. Hanggang sa umabot kami sa point na hindi na namin kaya. Yung mga paa sa leeg ko, yung panginginig ni mama at yung iyak ni Lola Tina gabi-gabi ay sinyalis na yon na kailangan na namin ng saklolo. Kaya isang umaga ay nagpasya si Lola na tawagan ng pinsan niya mula sa probinsya, si Lolo Gusting. Sigat siyang albularyo sa kanila, yung tipong kahit barangay captain ay sumasangguni sa kanya kapag may mga hindi maipaliwanag na sakit ang mga residente. Halos tanghaling tapat noong dumating si Lolo Gusting sa kanto ng Kupang. Bitbit niya yung lumang bayong niya na may luya at kung ano-anong damo. Pagbabalang niya ng tricycle ay huminto siya sa tapat ng bakery. Tinitigan niya yung gusali ng matagal. Hindi siya pumasok pero nakita ko sa mukha niya na parang may nabasa siyang masamang balita. "Tina," sabi ni Lolo Gusting. Pagpasok sa gate namin, ang unang lumabas sa bibig niya ay mabigat. Sobrang bigat ng dala mo rito sa bahay ninyo. Pinapasok namin siya at pinagtimpla ng kape. Pero hindi siya umupo sa may sofa. Inilibot niya yung paningin niya sa bawat sulok ng sala. "Maricar anak," tawag niya sa akin. "Alam kong nakikita mo sila. Nasaan sila ngayon?" Napalunok ako, Papa Dudut. Nandun si Ruben, nakaupo, nakayuko at yung dugo niya ay dahan-dahang tumutulo sa baitang. Nasa hagdanan po siya. Yung isa lolo. Yung 6 naman po parang mga aninong paikot-ikot sa kusina. Tumango si Lolo Gusting. Kinuha niya yung bayong niya at naglabas ng 7 pirasong itim na kandila. Isang malit na bote ng langis at mga tuyong dahon. Hindi lang basta multo ang mga yan anak, natrap sila. Yung galit nila naging parang pandikit na nagkakabit sa kanila dito sa lupa. At ang masama yung itim na nilalang na nakikita mo sa bakery, yon ang pastor nila.
Siya ang nagpapakain sa galit nila para hindi sila makatawid sa liwanag. Nagsimula ang ritual noong lumubog ang araw, sabi ni Lolo Gusting. Kailangan gawin to sa oras na nagkakasalubong ang liwanag at dilim. Pinatay namin ang lahat ng ilaw, Papa Dudut. Ang tanging liwanag lang ay yung 7 itim na kandila na itinirik niya sa sahig, pabilog. Dito kayo sa likod ko at huwag kayong lalabas sa bilog kahit na anong mangyari. Utos ni Lolo Gusting kina Mama at kay Lola. Nagsimulang magdasal si Lolo. Hindi yung dasal na naririnig ko sa simbahan, parang bulong na mabilis yon. May halong Latin at mga salitang parang huni ng hangin. Bigla yung mga kandila na dapat ay maliit lang ang apoy ay lumiyab ng pagkalakas-lakas. Halos umabot na nga sa kisame. Doon ko sila nakita ng malinaw. Yung 7 ay sabay-sabay na lumitaw sa loob ng sala. Pero hindi na sila yung basta duguan lamang. Ngayon nag-iiba ang itsura nila. Ang mga balat nila ay parang natutuyo at nabibitak na parang lupang tigang. Nagsimula silang umikot sa amin. Bakit kayo nakikialam? Isang sabay-sabay na sigaw ang narinig ko. Hindi yung boses ng tao, parang kalantog ng mga bakal at basag na salamin. Pumunta na kayo sa kapayapaan, sigaw ni Lolo Gusting habang nagwiwisik ng langis. Pero imbes na umurong ay mas lalong nagwala ang mga multo. Yung mga multo sa kusina ay isa-isang lumipad at nabasag sa pader malapit sa amin. Yung lamesa namin ay biglang tumaob ng mag-isa. Natakot ako ng sobra noong makita ko si Kiko na lumulutang sa harapan ni Lolo. Yung mukha niya ay punong-puno ng galit at yung mga mata niyang pula ay parang gustong sunugin si Lolo Gusting. Hindi sila aalis, hingal na sabi ni Lolo Gusting. Pinagpapawisan na siya noong nang malapot kahit malamig ang hangin. Masyadong malakas ang hawak sa kanila ng nilalang sa bakery. Ang gusto nila ay dumanas din tayo ng hirap na dinanas nila. Maya-maya lang ay narinig namin yung aksidente sa labas. Yung motor na sumemplang. Paglabas namin matapos ang gulo sa loob ay nakita namin yung lalaki na driver na duguan. Sabi ni Lolo Gusting, yon ang paraan ng 7 multo para ipakita ang kapangyarihan nila. Ginagamit nila ang takot ng mga tao para makapanakit. Tina Maricar, seryosong sabi ni Lolo Gusting habang nililigpit ang mga gamit niya kinabukasan. Nagawa ko silang paalisin pansamantala sa loob ng bahay. Pero hindi sila lalayo ha. Nakakabit ang kapalaran nila sa lugar na ito. Hanggat nakatayo ang bakery at nandoon ang itim na anino, mananatiling impyerno ang kalyeng ito. Tumingin siya sa akin diretsyo sa mata at payong matanda lang, sabi niya. May mga laban na hindi na nadadaan sa dasal at tawas. May mga lugar na sadyang isinumpa na. Huwag nyo nang hintayin na maging bahagi kayo ng kwento ng bakery na yan. Umalis na kayo habang may lakas pa kayo. Doon ko naramdaman yung bigat ng sinabi ni Lolo. Kahit ang isang bihasang albularyong katulad niya ay aminadong may mga puwersang mas malakas kesa sa atin. Ang pagdating ni Lolo Gusting ang nagmulat sa amin na ang Kupang ay hindi na ang tahimik na barangay na pinapangarap namin. Isa na itong bitag at kailangan naming makatakas bago kami tuluyang lamunin ng dilim na nagmumula sa bakery. Samantala ng gabing ding yon, pagkatapos ng aksidente sa labas ay lalong lumala ang sitwasyon sa loob ng bahay. Parang naging kuta na ng 7 multo ang kwarto ko. Habang natutulog ako ay nararamdaman ko ang matinding lamig. Pagmulat ko ay hindi na lamang sila nakatayo sa paanan ko. Yung 7 ay sabay-sabay silang nakadagan sa akin. Nararamdaman ko ang mga kamay nila na malamig na parang yelo na nakapulupot sa leg ko. Sinasakal nila ako, Papa Dudut. Kasamahan ka ni Joe, bulong nila. Sabay-sabay silang nagsasalita kaya parang isang ugong na lamang ang
napapakinggan ko na napakasakit sa tenga. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa gabing yon. Nagdilim ang paningin ko pero sa huling pagkakataon ay naisigaw ko sa isipan ko ang pangalan ng Panginoon. Biglang lumuwag ang hawak nila at nagising ako na hingal, pawis na pawis at may mga pasa sa leeg ko. Totoong pasa at doon ko nga na-realize na hindi na ito basta sleep paralysis. Gusto na nila akong patayin dahil ako lang ang nakakita sa kanila. Gusto nilang isama ako sa kadiliman. Agad kong kinuwento yon kina mama at kay lola at nung araw ding yon ay nag-decide na silang maghanap ng bagong matitirhan. Makalipas nga po ang 2 araw, nakahanap din sila ng bago naming malilipatang bahay. Dumating ang huling gabi namin sa bahay, 10:00 na ng gabi noon. Nakaimpake ang karamihan sa mga gamit namin. Nakatambak ang mga kahon sa sala at ang plano namin pagdating ng truck sa madaling araw, loading na agad para makaalis bago sumikat ang araw. Pero yung gabi na yon ay tila tumigil ang oras, Papa Dudut. Pinauna ko nang matulog sina mama at si Lola Tina sa isang kwarto. Doon na ako sa kwarto ni Lola, ako nang bahala rito sa sala. Sabi ko sa kanila pero ang totoo ay hindi ko kayang matulog. Alam kong nakabantay din sila. Bandang 12:00 nagsimula ang ingay. Hindi ito yung basta kaluskos lamang. Narinig ko yung tunog ng malaking rolling pin, yung ginagamit sa paggawa ng tinapay na parang iginagapang sa kisame. Mula sa sala ay tumingala ako at nakita ko ang mga anino ng 7 lalaki na nakadikit sa kisame, parang mga butiki na gumagapang papaikot. "Ano bang kailangan ninyo sa amin?" sigaw ko. Wala na akong pakialam kung marinig ako ng mga kapitbahay. "Kakukulong lang ni Joe eh. Wala kaming kinalaman sa kanya." Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Kahit yung strip lamp sa labas namin ay pumutok. Sa gitna ng dilim ay naramdaman ko ang 7 presensya na buwaba mula sa kisame. Hindi ko sila nakikita pero naririnig ko ang mabibigat nilang paghinga. Yung hingal ng taong malapit ng mamatay. Pumunta ako sa kwarto ni Lola para tignan sila. Pero hindi ko mabuksan ang pintuan at parang may humahawak sa kabilang panig. "Ma, Lola, buksan niyo to." Hiyaw ko habang kinakalampag ang pintuan. Doon ko sila naramdaman sa likod ko. Paglingon ko ay nandun sila nakapalibot sa akin sa dilim. Ang mga mata nilang pulang-pula ay nagbibigay ng kaunting liwanag at parang mga baga ng sigarilyo sa gitna ng gabi. Ang pinuno nila, yung may hiwa sa leeg, ay lumapit sa akin. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko, ang lamig ng kamay niya, parang yelo na galing sa morgue. "Sama ka sa amin," bulong niya. Yung laway niyang malapot at amoy dugo ay tumutulo sa damit ko. Dahan-dahan nila akong itinulak papunta sa pader. Ramdam ko yung mga daliri nila na baon sa balat ko. Yung isa pa nga ay hinawakan ang buhok ko at hinila ang ulo ko pabalik. Doon na nagsimula ang matinding sleep paralysis kahit gising ako. Parang nanigas ang buong katawan ko at sinasakal na naman nila ako. Pero ngayon hindi lang isa, ramdam ko ang 7 pares ng kamay na nag-uunahan sa leeg ko, Papa Dudut, sa dibdib ko, sa mga binti ko. Gusto nila akong hilahin papunta sa ilalim ng sahig doon sa dilim. Sa gitna ng pagkaka-suffocate ko ay tumingin ako sa bintana. Natanaw ko yung bakery sa kanto at nakita ko yung itim na nilalang. Nakatayo siya sa kalsada at nakatingin sa kwarto ko at itinaas niya ang kamay niya at parang konduktor ng isang orkestra. Lalong hinigpitan ng 7 multo ang hawak sa akin. Doon ko na-realize, Papa Dudut, na balak nila akong gawing pang-8. "Diyos ko, tulong!" ungol ko. Biglang may narinig akong malakas na kalabog mula sa labas. Isang malakas na busina ng truck. Yung liwanag ng headlight ng truck ay lipat bahay.
tumama sa bintana ng sala. Parang napaso ang mga multo sa liwanag na yon. Bigla silang naglaho kasabay ng isang nakakangilong tili na parang hayop na kinakatay. Nabitawan nila ako at bumagsak ako sa may sahig at humihingal at nanginginig pa. Kasabay noon ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Lola, lumabas si Mama na may hawak na holy water at si Lola yakap-yakap ang luma niyang Biblia. "Maricar, nandiyan na ang truck, tara na," sigaw ni Mama. Hindi na kami nag-atubili pa. Kahit madilim, kahit na nagkambangga-bangga na kami sa mga kahon, ay mabilis naming sinakay ang mga natitirang gamit. Yung mga kargador ay nagtataka kung bakit kami nagmamadali. "Ma'am, bakit parang ang bigat ng mga gamit ninyo? At saka sino yung 7 lalaki na nakatayo sa may bakod ninyo?" tanong ng isang kargador habang sinasarado ang pinto ng truck. Hindi na kami sumagot pa. Pinilit ko si Mama na pumasok na sa loob ng sasakyan. Bago ko sumakay sa harapan ay tumingin ako sa huling pagkakataon sa itaas ng bakery. Nandun pa rin ang itim na nilalang, hindi gumagalaw. At sa harapan ng dati naming gate ay nakatayo ang 7 panadero. Ngayon ay hindi na sila mukhang galit, mukha silang malungkot, mga kaluluwang naiwan sa isang impyernong hindi nila ginusto. Tinaas ni Ruben ang kamay niya at parang kumakaway pa. Pero alam kong hindi yon pamamaalam. Yon ay babala. Habang umaandar ang truck palayo sa dating bahay namin ay dumaan kami sa tapat ng bakery. Narinig kong mahinang bulong sa hangin. "Babalik ka rin, Maricar. Walang nakakatakas sa bakery." Niyakap ko ang sarili ko hanggang ngayon, Papa Dudut, kapag nakakakita ako ng panaderya sa gabi o kapag nakakaamoy ako ng pandesal na niluluto sa madaling araw, naalala ko ang mga pasa sa liig ko. Ang lugar na ito sa Barangay Kupang para sa iba ay isang tahimik na lugar sa Antipolo. Pero para sa akin ay isa itong libingan ng mga 7 kaluluwang naghihintay pa rin ng susunod na biktima. Papa Dudut, eto ang kwento at totoong karanasan ko. Alam kong may makakaalala ng insidenteng ito kasi nabalita ito sa radyo at telebisyon. Pero hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin at ipagdarasal ko pa rin na sana ay hindi ninyo maranasan ang naranasan ko. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Maricar. Alam po ninyo mga kaibigan, ang kwento po ni Maricar at ng malagim na bakery sa Kupang ay hindi lang basta pananakot. May mga aral po itong hatid na pwedeng kapulutan ng payo sa totoong buhay. Ang pinakaugat ng massacre ay ang panlilinlang. Ginamit ng itim na nilalang ang boses ng mga panadero para papaniwalain si Joe na papatayin siya. Huwag agad maniniwala sa lahat ng mga naririnig at minsan ang galit at takot natin ang nagiging instrumento para manipula tayo ng masasamang elemento o masasamang tao para makagawa ng bagay na pagsisisihan natin habang buhay. Samantala ang 7 multo ay naging masasamang espiritu dahil sa tindi ng puot at hindi matahimik na kalooban. Ipinapakita nito na ang galit ay parang lason kapag hindi ito napakawalan o nabigyan ng hustisya. Mananatili itong nakatali sa isang lugar o tao at nananakit ng mga walang kinalaman. Sa kabilang banda, maraming beses na nakaramdam si Maricar at si Joe na may mali, pero dahil sa pangangailangan ay nanatili po sila. Huwag baliwalain ang iyong pakiramdam o intuition. Kung ang isang lugar o sitwasyon ay nagbibigay sa iyo ng matinding bigat, ng loob o takot, ay senyales yon na kailangan mo nang lumayo bago pa lumala ang sitwasyon. Isa rin sa dapat nating tandaan ay hindi lahat ng problema ay kayang resolbahin ng tapang o pagharap. Tulad ng payo ni Lolo Gusting, may mga isinumpang lugar o sitwasyon na masyadong malakas ang negatibong puwersa. Ang pag-alis ni Maricar ay hindi kaduwagan. Ito po ay karunungan at minsan ang pagpili sa iyong mental health
ay kaligtasan kesa sa pananatili sa isang toxic na paligid ang pinakamatalinong desisyon po. Para kay Maricar, ang third eye ay sumpa, pero ito rin ang nagligtas sa kanya dahil alam niya kung kailan talaga dapat matakot. Ang aral ng ating kwento, anumang espesyal na kakayahan ay may kaakibat na responsibilidad. Ginagamit natin ang ating kaalaman o intuition hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para maging babala din po ito sa iba kahit na hindi lahat ay maniniwala sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.